Mga kababayan, ma'am sir, this is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is September hindi nadali ni Manong September 4, 2025 at tayo ngayon ay papunta dito yan sa may Shangri-La Hotel at the East sa may 30th Street, Fort Bonifacio, Taguig po yan. Okay. At dadalhin po natin sa may Uptown Mall sa may 36th Street, Bonifacio, Global City po yan, Taguig. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po. Pag nakuha na po natin sila disclaimer lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organisasyon sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamaya konti pag nakakuha na po natin sila. Clinical trials compared the effectiveness of two different weight loss plans. Both diets were low fat, but one added nuts to the plan. Those following the nut diets stuck to their eating plan better and for longer, and in the end lost more weight. Adding nuts to a low-fat diet can improve your weight loss and is another ageless advantage. Totoo yun. Record po ako. Ako naman si Jam the Filipino channel. Ano po? Ayan, magre-record nga po sa kalsada lang naman po yan. Yan, i-upload ko yan sa aking YouTube channel po. Pero, Jam the Filipino. Jam the Filipino channel naman. Sa isa yan, Opo. 59.
Pero 1,900 pa lang yung aking Marami na rin to. Subscribe po subscribers. namin kayo ngayon. Salamat po. Ako nga, Pi, wala. Ano po yan? Jamda Filipino channel. sa Facebook po. Sa Yan, sa YouTube po YouTube. yan. Ito. Yung subscribe. Salamat. kahit na pinaghiwalay ng kasalanan ang sangkatauhan. Pero ang ano ko lang kasi talaga, ito lang, ang kalsada lang yung dinadaanan lang. Kaya walay sa kanyang pag-ibig. may nag-advise din sa akin dati niya na mag-prank din katulad nga ng ginagawa ng mga iba. Kaso wala sa puso ko po. Hindi ko kayang i-deliver siguro. Yung prank. Oo. Di pa po kayo napaprank ng passenger. Wala pa naman po. So Yun far. ang akala nyo. Hindi. Ngayon na-prank na. Mamaya, yung magbubok ka tas wala pala. Hindi ka po ito yung promo. Sa mga paraan. 4 months promo. Free ride. Free ride. Ay, kaya nga hindi ako nagpa-prank kasi wala akong pang free. Kasi si Don Berto kapag ka si Don Berto po kasi kapag ka nagpa-prank, libre yun eh. Aha, libre po yun eh. ng mga tao sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Sikat na yun eh. Marami ng ano po yun. Kakilala nyo po siya. Na ipinadala Hindi sa po mga eh. espesyal na misyon. Ano lang din. At sa ibang mga panahon Na napapanood ko din lang. ng kalalakihan at kababaihan na kanyang pinili. Kaya po nabanggit niya ni maalam siya mag-Korean eh. Oo nga. Hindi fancy yun. Fiyansa na. Mana? Fiyansa na. Mana? Ang ibig sabihin po nun eh, naambon-ambon ka na. Ang joke. Invento na naman. Pinili niya sila para maging mga Totoo yun. propeta at propetisa, mga tagapagsalita. Nagtrabaho din siguro sa ano yun. Kasi marunong siyang ano eh. Mag-Korean. Baka po nag-Korea din siya dati. Pinakamadalas na pinili ng Kaya Diyos natuto siya. ay sa mga propeta at Meron yun dito ano eh. mga Yung mga lalaki at nakasulat. babaeng nagsalita Korean para sa din. Diyos sa Nakasulat. pamamagitan ng espesyal na panawagan mula sa langit. Hindi ko dapat maging labis na Pwede maganda nakatutulad. po yan para may Dahil malinaw na recording kayo. sinasabi ng Biblia sa Ako. Amos Kapitulo Para 3, napundash ka. Buti po ang hindi talata napupuno kagad ang ano ay no, 7. storage. Kapag upload ko, dinidelete ko na rin po. Kasi mapupuno talaga. Minsan, Kundi hindi nakakaya ng isang araw. ang kanyang Hindi ko Puno nagagawa na na sa oo, kanyang po, mga napupuno libro po. ng mga propeta. Hindi po kayo nagla-live or Pansinin ano? natin. Noon po, nung mga ano, pero tinigil ko, matakaw kasi sa ano, Sa Ayon data. sa Sa ikalawang data, Pedro, oo. Kapitulo 1, talatang 21, actually pag nagla-live ako, tatlo yan, TikTok, Facebook, YouTube. Matagal na po pala kayo nag-grab. Sa Grab po, medyo bago lang to, 2 years, magto 2 years pa lang. Ang ilan sa mga propeta ay nagsulat ng mga aklat na nababasa. Pero sa- nagtataksi din po kayo dati. Ang Ay, iba naman hindi. ay hindi na. Ang kaloob ng propesiya Dito lang din po talaga kayo nakabase. bago ang pagbaha. Hindi rin po. Hindi rin po. Dati din po akong OFW. Sabi sa Judas, talata So yung 14, channel ko, kaya kung mapansin nyo, The Filipino Channel, at ay ang mga nagsimula po islaman kasi sa ang ibang bansa. inulaan ni Sa Eva Saudi ko po yung ginawa. na ikapito sa sa Saudi. bilang Opo. mula kay Adam na nagsabi na Kaya rito yan ang dumating naging pangalan niya. ang Hindi ko na Panginoon pinalitan. na kasama ang kanyang mga laksa-laksa. May nasakay na po kayong artista. Ang unang Kayo pa tao lang na po. Picture po kayo. Kaya. Every Saturday po Mamaya tuwing po. 7 p.m. Papanood niyo po kami. Hindi nga po, totoo po. Hindi po. Hindi, totoo po. Kasi hindi ako tumingin sa inyong mga mukha kanina. Pag nakita niyo mamaya, okay, hinayang kayo. Sayang nga, no? Kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa Pero panahon sa ng totoo lang, nung pinasimulan ko to, itong ganitong ano, ang ano ko po talaga dyan, ang plano ko, yung parang, yung real talk, ano na yung tawag ko, podcast. Podcast na, kaso nga lang, late ko nang na-realize din na hindi pala ako madaldal. Kasi kailangan pag podcast, madaldal ka, hindi ka nauubusan eh, di ba? Ay, wala, hindi ako pwede. So, kaya yun, ang ginawa ko na lang, yung talagang ano lang, sa kalsada lang talaga. Yung, ano.
Sila'y mga Ano pong guro pinaka-weird ng nyo na katwiran. on cam? Ang mga ito'y mga Ay, so far wala pa daw. So far po Oo, wala pa. na nagsasalita sa ngalan ng Noon, Diyos. puro... Inihayag Sabi nga ng nila, Diyos sa yung kanila iba nagsasabi, ang kapag ka kanyang naka-quote ka dyan ng ano, sa yung, pamamagitan yung mismong ng mga aksidente, pagtalim sigurado at panalangin. million views agad yan, sabi nga nila. Kaso, wala pa naman. Kapitulo 12, Buti naman ang pat wala. talata 16. At kanyang sinabi, dinggin Kaso ninyo nga lang ngayon talaga ang yung traffic. aking mga salita. Opo. Kung mayroon sa Grabe gitna talaga ninyo na Lalo isang po gandang propeta, oras. akong Panginoon Marita ay yata yung pakikilala sa kanya sa Honest na. pagkain na kakausapin ko siya sa panaginip. Minsan, ang mensahe na natanggap ng propeta ay ibabahagi ng pasalita. Minsan Kaso naman, sa Grab, marami. ipinagtitibay Marami pong at mga vloggers isinusunod. na ano. Ang Biblia, Isa lang si sa Don katunayan, Berto ay isang sa produkto sikat na ng kasi. ministeryo ng mga propeta. Ang bawat isa Malamang sa kanila ay kung lagi kayo bahagi nag-grab, ng malamang sa plano ng mga Diyos ibang nasakyan nyo na meron na rin po kayo nasasakyan ng mga vlogger. Hindi lang nagpapaalam. Baka po. Nais niyang malaman Nakasanayan natin ko kasi na kung gaano bago ako niya mag-play, kayo kamahal, pinapaalam po ko kung na gaano niya respeto. kamahal ang bawat So kanina membro hindi yan ng naka-play ating nung pamilya magsalita na lang ako nagpaalam sa inyo, saka ko na lang yan play. Respeto sa yan. panahon kaibigan. Kung kailan tayo muli magkasama at muli makipag-usap ng mukha sa mukha. Ang mga manakda ng bagong tuhan, sinamatay yun. Hindi ko pa kaya dito na ano. Lucas, Walang Right. maps. Juan, Ow. Pablo, Santiago, Pedro at Judas, lahat ay bahagi ng planong iyon. Ang lahat ay nakatanggap ng kaloob ng Meron po pala propesya kayo. para Akala ko wala. makapagpapagyan Meron po. sa Biblia, ang liham ng Hindi po pwedeng Hindi pwedeng wala. wala. sa sangkatauhan. Yan po kasi talaga yung susundan namin. Siyempre, may iba pang nabubuhay sa Kasi meron yung panahon kahit, na ito. alam mo yung isang area, yung lugar, minsan yung pagkakasulat ng mga address na yan, hindi mo alam kasi hindi mo alam kung na ganun pala yung pangalan ng address na yon. Pero alam mo siyang puntahan. So kailangan talaga itong map. Ay pawang may kaloob ng prinsipyo. Ang Diakonong si Philip ay merong 4 na anak na babae na ayon sa mga Gawang Kapitulo 10, Kasi pa, Muslim naman talagang hindi namin din alam. nagsisipagtula. Lahat ay Oh, mga yun. instrumentong Yung motor ginagawa pala. ng Diyos para Ginit-git hikayan ang siya. kanyang kalooban at para hikayatin ang iglesyang Kristiyano. Siyempre, ang pinakadakilang paghahayag ng pag-ibig ng Diyos para sa sangkatauhan ay noong si Jesus ay personal na ipinakita sa pamamagitan ng mga salita Yun lang. at kilos kung ano talaga ang Diyos. Hindi kailanman nasaksihan ng mundo ang isang mas mahusay na tagapagsalita ng pag-ibig at pag-aalala ng Diyos. Ngunit hindi lahat ay tumanggap ng mensahe. Si Jesus ay pinako sa krus ng Kalbaryo para sa ating mga kasalanan. Sinasabi sa atin ng Biblia na nang si Jesus ay bumalik sa langit, nagbigay siya ng mga kaloob sa kanyang mga tagasunod, mga kaloob na magpapalakas at magpapatibay sa kanila. Ayon sa Efeso, Kapitulo 4, ang talata ay 8. Kaya't sinasabi niya, nang umakyat siya sa itaas, ay dinala niyang hihag ang pagkabihag at nagbigay ng mga kaloob sa mga tao. Ano ang mga kaloob na ito? Sinasabi sa atin ng Biblia sa Efeso Kapitulo 4, ang talata ay 11. At pinagkalooban niya ang mga iba na maging mga apostol, at ang mga iba'y propeta, at ang mga iba'y ibanghilista, at ang mga iba'y pastor at mga guro. Bakit pinili ni Jesus na magbigay ng mga kaloob sa iglesia? Ito ayon sa Efeso Kapitulo 4 at talata ay 12. Sa ikasasakdal ng mga banal, sa gawaing paglilingkod sa ikatitibay ng katawan ni Kristo,
Gaano katagal inilaan na mananatili ang mga kaloob na ito sa iglesia? Sabi sa talatang 13, hanggang sa abutin natin lahat ang pagkakaisa ng pananampalataya at ang Tumila na pagkakilala palang sa ulan. anak ng Diyos, hanggang sa lubos na paglaki ng tao, hanggang sa sugat ng pangangatawan ng kapuspusan ni Kristo. Ang mga kaloob na ito at ang kaalaman sa Diyos na kanilang dinadala ay nilayon para bigyan ang iglesia at ang mga membro nito ng lakas at katatagan. Sabi sa talatang 14, tayo'y huwag nang maging mga bata na tinatangay-tangay ng mga alon at dinadala-dala ng bawat hangin ng aral sa pamamagitan ng pandaraya ng mga tao, sa pamamagitan ng kanilang mga katusukan sa paraang mapagdangan. At pansinin natin kung saan nakatayo ang kaloob ng propesiya sa listahan ng mga espiritual na kaloob, gaya ng tawag sa kanila ni Pablo. Ayon sa unang Korinto, Kapitulo 12, ang talata ay 28. At ang Diyos ay naglagay sa iglesia, unay mga apostol, ikalaway mga propeta. Ang kaloob ng propesiya ay pangalawa lamang sa pagiging apostol. Kaya ito'y isang napakahalaga at kinakailangang regalo para matulungan ang simbahan na gumawa ng maayos. Inihambing ni Pablo ang mga kaloob ng Espiritu sa iba't ibang bahagi ng katawan ng tao. Iginiit niyang katulad ng ating mga katawang tao na may mga bahaging kailangan at mahalaga. Ganon din ang katawan ni Kristo. Ang iglesia ay binigyan ng magkakaibang mga kaloob na lahat ay kinakailangan para sa mahusay at maayos na paggawa. At ang mga propeta ay bahagi ng pangitain ng iglesia habang ipinapakita sa kanila ng Diyos ang kanyang kalooban, gayon din ang mga mangyayari sa hinaharap. Ito'y isang napakahalagang ito. Sabi sa Kawikaan, Kapitulo 29, talata 18, kung saan walang pangitain, nagpapabaya ang taong bayan, ngunit mapalad ang sumusunod sa kautusan. Pero, maaari ninyong itanong, ano nangyari sa kaloob ng propesiya pagkatapos na si Kristo bumalik sa langit at ang kanyang mga alagad ay namatay? Sa ilang mga henerasyong lumipas, hanggang sa ang iglesia ay naging pabaya, na kompromiso at hindi tapat sa Diyos at sa kanyang utos, itinala ni Jeremias ang epekto ng apostasy sa kaloob ng propesiya na ang bayan ng Diyos ay hindi naging tapat. Sa mga panaghoy, Kapitulo 2, ang talata ay 9. Ang kanyang mga pintuan ay bumaon sa lupa. Kanyang giniba at sinira ang kanyang mga halak. Ang kanyang hari at mga prinsipe ay kasama ng mga bansa, wala ng kautusan. At ang kanyang mga propeta Hindi na tayo ay magunti. hindi na tumatanggap ng pagtanging mula sa Panginoon. Sa pagtanggap ng unang iglesia sa mga paganong ritual at liwanag, at kinalimutan ko na itapon ang mga pangunahing katotohanan ng Biblia. Isa-isang nagdako ang mga spiritual. Sa pinakamadilim na mga araw ng apostasiya ng Iglesia, na kilala bilang Dark Ages, ang mga Biblia ay ikinadena sa mga pader ng monasteryo para ang mga clergy lamang ang makakabasa nito.
ginawang labag sa batas ang pagmamayari o pagbabasa ng mga karaniwang tao ng kasulatan. Ang mga Bibliang iniiral ay alinman sa original na mga wika ng Hebrew at Grego o sa Latin, ang wikang ginagamit sa mga serbisyo sa iglesia noong panahon ito. Ang mga pari lamang ang pinapayagang magbasa at magpaliwanag ng Biblia. Ang ilang tapat na Kristiyano ay nanatiling tapat sa Biblia. At sa mga katotohanan ito, ang ilan sa mga ito'y may mga kopya pa nga ng Biblia sa mga wika na babasa at natinig. Sa malaking personal na panganib, kukopyahin at ibabahagi nila ang mga bahagi ng kasulatan na taglay. Sila ay nagtanim ng mga binhi ng reforma bago pa man sina Wycliffe, Luther at sangka si Fox. Sa pagsisimulang paglago ng impluensya ng reformasyon, isinalin ni Luther at ng iba pa ang Biblia sa mga karaniwang wika ng mga tao. Dumating ang pag-uusig, ngunit nagdulot lamang ito ng higit na pagnanais para sa salita ng Diyos. At nang ang mga tao ay nagsimulang maging masigasig sa pagsasaliksik ng mga kasulatan, natuklasan ang mga lumang katotohanan na nakatago sa loob ng maraming siklo. Ang mga katotohanan Yan. Okay na? Pwede na? Apo. Sige. Salamat po. God bless po. Thank you po. God bless. Ingat po kayo. Salamat po. Pa-picture! Sa pundasyon ng nauna, habang ang mga henerasyon na kamangmangan sa Biblia ay nagbigay daan sa pag-iisip na kasuwato ng salita ng Diyos. Sa kalaunan ay nagsimula ang isang bagong relihiyong kilusan sa loob ng Kristyanismo. Isang kilusan ng mga individual na nag-aaral ng mga propesiya ng Daniel at Apokalipsis at natuklasan na malapit ng dumating si Jesus. Ang botong Kristiyano ito ay nagmula sa Baptist, Methodist, Presbyterian at marami pang ibang pinagmulan. Sinasaliksik nila ang mga kasulatan at taimtim na nananalangin para Ayan, sa so liwanag. na-drop na natin sila. Sa kanilang pag-aaral, So idugtong na lang po natin ito natuklasan nila sa ika-4 na utos ng Diyos para hindi ang dakilang alaala ng kanyang nilikha. maano po Isang itong araw ano na natin. hiniling ng Diyos sa kanyang mga tao na alalahanin. Nabasa nila ang paglalarawan. Para hindi maputol itong ating pinapakinggan. So idugtong na lang po natin ito. Yan nga ay kukunin natin dito yan sa may City Plaza Lane D, sa may Bonifacio Global City, Taguig, at dadalhin po natin yan sa may Aurora, Barangay 108, Aurora, Barangay 120, Pasay City po yan. Okay. So magbabalik po tayo mamayang unti. I mean, dire-diretso lang po natin yan kung sa makuha na po natin sila. At nagsimula silang ibahagi ang katotohanan ng Sabat sa buong mundo. Unti-unti ay sinimulan nilang muling tuklasin ang mga turo na Jesus at ng sinaunang iglesyang Kristiyano. Ang mga aral na nawala sa paningin sa mahabang siglo ng espiritual na kadiliman. Ngunit ano ang tungkol sa kaloob ng propesiya? Hindi ba dapat na ang espiritual na kaloob na ito ay umiiral sa huling araw ng iglesia tulad na nangyari sa unang iglesia? Pansinin ang sinabi ng propetang si Joel na mangyayari sa mga huling araw. Ayon sa Joel Kapitulo 2, talatang 28 hanggang 31. At mangyayari pagkatapos nito, na ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ay magsasalita ng propesiya. Ang inyong matatanda ay mananaginip ng mga panaginip,
ang inyong mga kabataang lalaki ay makakakita ng mga pangitain bago dumating ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon. Pansinin natin, sinabi ng Diyos na magaganap ito bago ang dakila at kakilakilabot na araw ng Panginoon o bago ang ikalawang pagdating ni Kristo. Ang bayan ng Diyos ay magkakaroon ng kaloob ng propesiya sa kanilang kalagitnaan sa mga huling oras ng kasaysayan ng mundo. Sa pakikipag-usap sa iglesia sa Corinto, sinabi ni Pablo ang pahayag na ito tungkol sa mga tagasunod ng Diyos. Sa unang Corinto, Kapitulo 1, ang talata ay 7. Kaya't kayo hindi nagkukulang sa anumang kaloob habang kayo'y naghihintay sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo. Inilalarawan ng Apokalipsis ang mga tao ng Diyos sa mga huling araw na biniyayaan din ng kaloob na ito. Sinasabi sa Apokalipsis Kapitulo 12, talatang 17, nagalit ang dagon sa babae at umalis upang digmain ang nalabi sa binhi ng babae, ang mga tumutupad sa mga utos ng Diyos at ang mga may patutuo ni Jesus. Pagkatapos sa mga sunod na pahayag mula sa Apokalipsis ay nilinaw sa Kapitulo 19 at talatang 10 ang patutuo ni Jesus, ang espiritu ng propesya. Kaya ayon sa huling aklat ng Biblia, ang mga tao sa mga huling araw ng lupa ay mailalarawan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng pananampalataya kay Jesus, pagsunod sa mga utos Grabe, ng Diyos, mga at driver na yan. pagkakaroon ng kaloob na propesya. Gusto pa rin ng Diyos ng pag-ibig na makipag-usap sa kanyang mga anak kahit sa mga huling araw. Ngunit maaari mong itanong, paano naman ang paninilang? Paano natin masasabi ang pagkakaiba ng isang tunay na propeta ng Diyos at isang buwan na propeta? Ang mga bulaang propeta, mga taong nag-aangking nagsasalita para sa Diyos, ngunit talagang nagtuturo ng kamalian, ay umiral na magmula pa noong nagkaroon ng pangangailangan ng mga tunay na propeta maghahatid ng mga mensahe. Hindi natin kailangang mag-alala tungkol sa mga buwan na propeta. Gayunman, hanggat alam natin kung paano makilala ang mga tunay, tignan natin ang ilan sa mga sukat na ibinibigay sa atin ng Biblia para sa pagtitiwalay ng totoo sa mali. Ang mensahe ng isang tunay na propeta ay magiging ganap na tugma sa salita ng Diyos at sa kanyang kautusan. Ayon sa Isaias, Kapitulo 8, Hello, good evening po, ang sir. talata ay 10. Sa kautusan at salita ng ayon sa salitang ito ay sa dahilang wala silang umaga. Ang mga prediksyon ng isang propeta ay dapat maganap o matupad. Sabi sa Jeremias Kapitulo 28, ang talata ay 9. Ang propeta na nagpapahayag ng kapayapaan, kapag ang salita ng propetang iyon ay naganap, kung gayon, ang propetang iyon ay makikilalang tunay na sinugo ng Panginoon. Ang mensahe ng tunay na propeta ay nagpapatibay sa iglesia. Sa unang Korinto Kapitulo 14, ang talata ay 3 at 4. Subalit, ang nagsasalita ng propesiya ay nagsasalita sa mga tao para sa kanilang ikatitibay, ikasisigla, at ikaaaliw. Ang nagsasalita ng ibang wika ay pinatitibay ang sarili, ngunit ang nagsasalita ng propesiya ay pinapatibay ang iglesia. Isa sa mga dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kaloob ng propesiya
ay upang itayo ang kanyang iglesia. Kung nais nating matuklasan ang tunay na kaloob, dapat nating matuklasan ang tunay na iglesia ng Diyos. Ang isa ay hindi umiiral kung wala ang isa pa. Ang isang tunay na propeta ay itataas si Kristo bilang anak ng Diyos at tagapagligtas ng sangkatauhan. Binanggit sa unang Juan Kapitulo 4, ang talata ay 1 at 2. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan ang bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos. Sapagkat maraming lumitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. Dito'y nakikilala ninyo ang espiritu ng Diyos. Ang bawat espiritong nagpapahayag na si Jesucristo ay naparito sa laman ay sa Diyos. Ang isang tunay na propeta ay makikilala sa kanyang buhay at karakter. Ayon sa Mateo Kapitulo 7, ang talata ay 16 hanggang 18. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga buhay. Hindi maaaring mamunga ng masama ang mabuting puno at mamunga ng mabuti ang masamang puno. Batay sa mga talatang ito, maliwanag na hindi lahat ng nag-aangking propeta ng Diyos ay isang tunay na propeta. Kaya kapag nakakita ka ng isang taong nagsasabing nagsasalita para sa Diyos, ilapat ang mga subukan ito. Kung makapasa sila sa subukan ng banal na kasulatan, magpasalamat sa Diyos sa pagpapadala ng kanyang kaloob ng propesiya sa atin. Kung hindi nila nalampasan ang lahat ng subukan, sundin ang babala ni Kristo na bantayan sila. Ngunit paano naman ang mga prediksyon ng Biblia na ang iglesia ng Diyos sa mga huling araw ay muling mailalarawan ng kaloob ng propesiya? Hayaan niyong ibahagi ko sa inyo ang natitirang kwento. Habang ang magkakasunod ng mga reformador ay natuto ng mga bagong katotohanan, kalaunan ay isang kilusan ng mga mag-aaral ng Biblia ang dumating para matuklasan ang katotohanan tungkol sa ikalawang pagdating. Na ang pagbabalik ni Jesus ay markahan ang katapusan ng mundo gaya ng alam natin. Noong unang bahagi ng 19th century, ang mga mananampalatayang ito mula sa halos lahat ng denominasyon ay nagsimulang maghinuha na ang mga propesiya ay tumuturo sa pagbabalik ni Kristo sa kanilang buong buhay. Sa patuloy nilang pag-aaral, nag-set sila ng petsa kung saan inaasahan nilang siya'y babalik, na ito'y noong Oktobre 22, 1844. Subalit ang araw na iyon ay lumipas na walang malwalhating pagbabalik ni Jesus at katapusan ng mundo. Ito'y isang mapait na pagkamit. Ang mga mananampalataya ay kinutya at hinama. Ngunit ang ilan sa mga nangarap at nanabik sa pagdating ni Kristo ay nagpatuloy sa pag-aaral ng kanilang mga Biblia. Nakumbinsi sila tama ang petsa na kanilang pinagkasunduan na gusto. Ngunit mali ang pangyayaring inaasahan nila. Sa una nilang pagkaunaway, ang sanktuaryo na lilinisin gaya ng inilarawan sa Daniel Kapitulo 8, talatang 14 ay ang lupa. Subalit ngayon ay napagtanto nilang sa halip na lupa ang masisira ng apoy sa petsang iyon. Inihuhula ng talatang iyon ang tungkol sa paglilinis ng sanktuaryo sa langit. Kabilang dito ang huling pagpapakita ng katangian ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang anak. Ang mga mananampalataya ay sabik
na nagpatuloy sa pag-aaral at nagsimulang makahanap ng higit pang mga katotohanang nakalimutan na sa loob ng maraming siglo. At sa napakahalagang sandaling ito, pinili ng Diyos na ibalik ang kaloob ng propesiya sa kanyang bayan. Ito'y isang kamanghamanghang kwento. Pinili niya ang isang mahinang 17 taong gulang na batang babae at binigyan siya ng pagitangan ng pagtatagumpay ng layunin ng Diyos. Si Ellen Harmon ay binigyan ng kanyang unang pakitain noong Disyembre 1844 pagkatapos ng Great Disappointment. Ipinakita sa kanya ang advent na mga tao na naglalakbay sa isang mataas na daan patungo sa langit, na may maningning na liwanag mula kay Jesus na nagliliwanag sa landas. Napakalaking pampatibay loob ito sa maliit na kakalat na grupo ng Advent believers na kalaunan ay nakilala bilang Seventh-day Adventist. Di nagtagal ay pinakasalan ng batang Ellen si James White, isa pang kabataang mag-aaral ng Biblia, at sa loob ng mahigit 70 taon, si Ellen ay nagsalita, sumulat, nagturo at nagpayo para sa Diyos. Bagaman kamangha-mangha ang saklaw ng kanyang ministeryo at kadalubhasaan ang kanyang pinakadakilang gawain, gaya ng sinabi niya, ay akayin ang mga lalaki at babae sa mas malaking liwanag, ang Biblia. Sumulat siya, little heed is given to the Bible, and the Lord has given a lesser light to lead men and women to the greater light. Sa kabuuan ng kanyang mga isinulat at ministeryo, ipinaglaban niya ang banal na kasulatan bilang ang huling otoridad sa lahat ng mga tanong sa doktrina. Sa ilang pumuna sa salita ng Diyos, sumulat siya sa Selected Messages, Volume 1, pahina 18. Cling to your Bible as it reads and stop your criticism and regard to its validity, and obey the Word, and not one of you will be lost. Walang babaeng may akda ang nakapagsulat ng kasinabi niya. Ang kanyang mga mensahe ng payo at pagsaway na natanggap mula sa Diyos ay ibinahagi sa kanyang bayan sa pamamagitan ng mga aklat, artikulo sa magazine, tract, bulyeto at personal na mga liham. Kasama sa kanyang mga isinulat ang payo tungkol sa matagumpay na pamumuhay Kristiyano, dieta, kalusugan, pangangalaga sa prenatal, droga, pag-aasawa at tahanan, paggabay sa bata, edukasyon, at marami pa. Ang mga ito'y may malaking pakinabang sa bawat pamilya Kristiyano. Marami sa kanyang mga isinulat ay suportado ng mga bagong pagtuklas sa sensyo. Siniti siya ng mga profesor, doktor, komentarista ng balita at may akda bilang tumpak na otoridad sa marami sa mga lalaki. Matagal bago napatunayan ng mga pag-aaral ng halaga, isinulong na niya ang mga benepisyo ng plant-based diet. Noong 1898, isinulat niya sa Councils of Diet and Foods, pahina 411. In a short time, it will not be safe to use anything that comes from the animal kingdom. Sinabi ni Dr. Colin Campbell ng Cornell University at may akda ng China Study ang sumusunod, I am not aware of anyone who was more on point than Ellen White. Given her background, she is truly an amazing woman. I am convinced that almost 100% of her statements
are now substantially supported by the scientific evidence that has been developed during the past 2 or 3 decades. Noon pa lang, 1864, isinulat na ni Ellen White sa Councils on Health, pahina 84. Tobacco is a poison of the most deceitful and malignant kind. It is all the more dangerous because its effects upon the system are so slow and scarcely perceivable. Nang isulat niya ito, ang paniniwala at iniisip ng mga tao noong panahon iyon ay mabuti at epektibong lunas sa sakit sa baga ang sigarilyo at tabako. Noong 1957 lamang, napagpasyahan ng American Cancer Society at ng American Heart Association na ang paninigarilyo ay isang sanhi ng cancer sa baga. Noong 1940 ay nagbabala si Ellen White na ang San Francisco at Oakland ay ng makaranas ng paghato ng pagkaw. Dahil sila'y nagiging katulad ng Sodom at Gomorrah. Sa eksaktong alas 5:12 ng umaga noong Abril 18, 1906, naganap ang malakas na lindol sa San Francisco. Natupad ang kanyang mga hula at naganap ang pagkawasak gaya ng lindol. Ang mga nagawa ni Ellen White ay hindi nakamangha-mangha kapag isinasaalang-alang natin ang di kapanipaniwalang mga hadlang at kapansanan umarap sa kanya at umanda sa kanyang formal na edukasyon. Ipinanganak noong 1827 sa maliit na bayan ng Burnham, Maine. Si Ellen White at ang kanyang kambal na kapatid na babae, si Elizabeth, ang huli sa mundo. Sa edad na siyam, isang aksidente ang nagpabago sa kanyang buhay. Habang naglalakad pauwi mula sa paaralan, si Ellen ay malubhang nasugatan sa paghagis ng bato ng kanyang kaklase. Sa loob ng 3 linggo, siya'y nawalan ng malay at tila hindi na siya mabubuhay ng matagal. Bagamat nakaligtas siya, hindi niya na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral pagkatapos ng ang kanyang pagdurusa ay umakay sa kanya na isaalang-alang ang kanyang espiritual na buhay. At siya ay nagkaroon ng personal na pananampalataya kay Jesus. Si Ellen ay naging masugid na mag-aaral ng Biblia. Dumalo siya sa mga camp meetings, revival at mga cottage meetings. Pagkatapos dumalo sa mga pulo ng Methodist camp sa Buxton, Maine, nabinyagan si Ellen noong Hunyo 26, 1842. Naging membro siya ng Methodist Church. Nang maglaon, dumalo si Ellen at ang kanyang pamilya sa isang pulong na ginanap sa Portland, Maine. Ang tagapagsalitang at sibilyang isang Baptist na magsasaka at isang dating Christian. Isa sa mga nangungunang mag-aaral ng Biblia na nagtataguyod para sa malapit ng pagdating ni Kristo. Ang kanyang mga tagasunod ay binansagan bilang Adventist o Millerites. Ang pamilya ni Ellen ay kumbinsido sa katotohanan ng mga mensahe ni Peter. Pagkatapos ng Great Disappointment noong Oktobre 22, 1844, nalungkot si Ellen. Siya'y umiyak, nanalangin at nag-aral ng salita ng Diyos para sa isang sagot tulad ng ginawa ng manatid sa mga manatid. Noon, niya natanggap ang kanyang unang pangkat na inutusan siyang ibahagi sa iba. Siya'y isang magyangin, walang pinag-aralan na 17 taong gulang na babae at may sakit, gulat at kilabot ang reaksyon niya. After I had the vision and
God gave me life. He gave me liberty. But I swung from it. I was young, and I thought they would not receive me from it. Ngunit sa kabila ng pakiramdam na hindi sapat at pisikal na kawalan ng kakayahan sa mga responsibilidad ng tungkol, sa pananampalataya ay tinanggap niya ang pagkatawag ng Diyos na aakma sa kanya sa natitirang bahagi. Si Ellen at ang kanyang asawang si James ay walang pagod na nagtulungan para ibahagi ang liwanag na natanggap nila mula sa Diyos. Ang kanilang mga tagumpay at ang kanilang mga pakikibaka ay makikita sa marami sa kanyang mga isinulat. Sa buong buhay niya, si Ellen White ay isang tapat na Kristiyan, isang walang kapagurang lingkod ng Diyos, at isang tapat na ina. Minahal siya ng kanyang asawa, ng kanyang kapamilya, at ng libo-libo sa buong mundo. Noong Agosto 6, 1881, namatay si James sa Battle Creek, Michigan. Si Ellen ay tumayo sa tabi ng kanyang ibigan at nangakong magpapatuloy sa gawain na sa loob ng mahigit 35 taon ay kanilang isinakripisyo at inagusan. Mag-isa siyang magtatrabaho para sa isa pang 3 ang pagkataon. Ibinabahagi ang ilan sa kanyang pinakamagaganda at inspiradong mga sinulat sa panahon. Ang kanyang propesiyang ministeryo ay nagdala sa kanya sa buong mundo habang ginagabayan at pinapayuhan niya ang pagtatatag ng maraming institusyong pangedukasyon at kalusugan. Ang buhay at mga gawain ni Ellen White ay nagtapos noong Hulyo 16, 1915. Siya ay higit sa 87 taong gulang. Inilibing si Ellen sa tabi ni James sa Oak Hill Cemetery sa Battle Creek. Ilang linggo pagkatapos ng kanyang kamatayan, isang pahayagan ang nagdala ng pahayag na ito sa New York Independent. August 23, 1915. She showed no spiritual pride and she sought loyalty locally. She lived the life and did the work of a worthy prophetess, the most admirable of the American succession. Kahit na natahimik ang kanyang panulat, ang kanyang hindi mabibilang na salita ay nabubuhay sa kanyang mga buhay. Nagbibigay pa rin sila ng payo, tagbili, at pagpatibay loob sa bayan ng Jerusalem. Ang kanyang legacy ay isang regalo ng pag-ibig, isang mensahe sa mundo mula sa buong sansibuko, mula sa isang Diyos ng pag-ibig na gusto pa rin manatiling nakikipag-ugnat sa kanyang mga anak. Ang kanyang mga salitay nagsasabi tungkol sa isang mapagmahal na Diyos na naghahanap na makasama muli ang kanyang mga anak na magkakasama sa muli. Ilang taon ang nakalipas sa malawak na disyerno ng Bechuanaland, South Africa. Nakatira ang isang primitive Bushman na nagngangalang Zulu. Namuhay siya sa isang nakahiwalay na buhay bilang isang membro ng isang bayang Pilipino. Isang gabi ng taglamig ay gumapang siya sa kanyang kanlungan at naghandang matulog. Ngunit biglang naging maliwanag ang gabi kaysa araw. Isang nagniningning na nilalang ang nagpakita sa kanya at sinabi sa kanya, hanapin ang mga tao ng aklan. Dapat niyang mahanap ang mga taong sumasamba sa Diyos. Hindi sigurado ni Sukuba kung ano ang ibig sabihin. Anong aklan? Paano niya ito mababasa kung makita niya ito? Ang biga ng Bushman ay naglalaman ng mga clicks at guttural sounds
medyo di katulad ng wika ng ibang mga tribo ng Anglo. Direkto lang po. Ito'y Pwede hindi na po tayo kailanman na ilagay sa pagsusulat. Ngunit itong isang nagniningning gaya ng tawag ni Sukuba sa anghel na nagpakita sa kanya ay nagsabing ang Chino aklat Roses? ay nagsasalita. Mababasa mo ito. Naglakbay si Sukuba ng ilang araw kasama ang kanyang pag-ibig sa paghahanap ng aklat. Narating niya ang tubo ng isang magsasaka ng bangko at nagtanong kung kilala nila ang mga taong may aklat. Ang tribesman ay nagulat nang marinig ang Guzman kahit papaano ay nagsasalita ng kanyang wikang bangko. Agad niyang dinala si Sukuba sa kanyang pastor. Labis na naantig ang pastor sa kwento ni Sukuba. At sinabi niya, ang iyong paglalakbay ay tapos na. Tuwang-tuwa si Sukuba. Ngunit ng gabing iyon ay muling nagpakita sa kanya ang isang nagniningning. Sinabi sa kanya, hindi ito ang mga taong hinahanap mo. Dapat niyang hanapin ang iglesyang nag-iingat ng Sabat at si Pastor Moye. Si Pastor Moye ay magkakaroon ng isang aklat at gayon din ng 4 na kayumanging aklat na talagang siya. Kinabukasan, nanalangin si Sukuba para sa isang aklat. Kailangan niya ng direksyon para sa kanyang paglalakbay. Nang gawin niya iyon, lumitaw ang isang ulang tanan. Si Sukuba ay umalis pagkatapos ito at sinundan ito ng 7 araw. Dito. Naglaho ito sa isang tiyak na nais. Doon ay hiniling ni Sukuba si Pastor Moye at mabilis na itinuro sa kanyang tahanan. Pagkatapos sabihin ni Sukuba ang kanyang kwento sa lokal na dagat, inilabas ni Pastor Moye ang kanyang matandang bisis. Iyan na yon, bulalas ni Sukuba. Iyan na yon. Pero nasaan ang 4 na libro? Siyang talaga. Bueno, tulad na nangyari, si Ellen White, ilang taon bago ito, ay nagsulat ng siyang na volume ng pagtuturo sa Iglesia ng Diyos na tinatawag na Testimonies for the Church. Isa sa mga pag-imprenta, ang mga ito'y pinagsama sa 4 na volume at si Pastor Moye ang may ganitong edisyon. Tapos na ang paghahanap ni Sukuba. Natagpuan niya ang mga tao ng aklat. Nakatagpo siya ng mga taong nag-iingat ng Sabat, isang taong biniyayaan ng kaloob ng propeta. Sa kalaunan, siya at ang kanyang pamilya ay tinanggap si Kristo at nabautismo. Naging misyonero siya sa kanyang sariling bayan. Gumagawa ang Diyos sa mga kamanghamanghang paraan ngayon upang akayin ang mga lalaki at babae sa kanyang mensahe sa pangwakas na panahon. Ang katotohanang naririnig mo, ang kwentong ito ay hindi aksidente. Tulad ni Sukuba, ikaw ay ginagabayan. Ginagabayan ka ng Diyos sa kanyang katotohanan. Binibigyan ka ng Diyos ng lakas ng loob para harapin ang hinaharap. Marahil ay naghahanap ka ng katotohanan sa loob ng marami. Naniniwala akong ginagabayan ka ng Diyos sa destinasyon. Ikaw, tulad ni Sukuba, ay maaaring magbulalas. Ito na ang katotohanan ng Diyos. May pangako sa 2 Kronika, Kapitulo 20, ang talata ay 20. Manalig kayo sa Panginoon ng Diyos at kayo'y magiging matatag. Maniwala kayo sa kanyang mga propeta at kayo'y magtatagumpay. Nais ng Diyos ang pinakamabuti para sa atin. Nais niyang magkaroon ang ating pamilya ng lahat ng advantage para sa mga pagsubok na araw na ating ginagalawan. Kaya't binibigyan niya ang kanyang bayan ng mga mensahe mula sa kanyang
nang tinukoy niya ang kanyang bayan sa huling araw may pangnahing 2 anak. Sa Apokalipsis Diretso dun, no? 12, ang talata ay 17. Sinusunod nila ang mga utos ng Diyos at may kaloob na propesya. Mahal ng Diyos ang ating pamilya at nais niyang maging kabahagi tayo ng bayang sasalubong sa pagpapakita ng Diyos. Napansin mo ba ang buhay mo? Kung bakit ka inilagay sa mundong ito? Kung saan ka nanggaling kung saan ang patutunguhan? May dahilan na hindi mo ito alam. Ano kaya ang iyong gagawin? Pagpapatuloy mo ba ang iyong mga gawain? Kung magbabago ka ay simulan mo na ngayon. Tutulungan ka ng Panginoon. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Pansamantala, isang saglit kay buhay, tapos wala ka na. Kaya't ngayon ang panahong harapin ang katotohanan. Diyos lamang ang may buhay na walang hanggan. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Huwag nang magduda pa, ngayon gawin mo na ito. Lumapit sa Kanya, ibigay mo ang sarili, puso't kaluluwa. Huwag nang maghintay pa, ngayon mo ito gawin. Sapagkat di mo batid kung anong dala ng bukas para sa'yo. Kaya't ihandog mo na ngayon sa Kanya ang buhay mo. Ang buhay mo. Gusto mo bang maging bahagi ng special na filosofo
Nais mo bang pagpalain ng espesyal na regalong ibinigay ng Diyos sa kanyang bayan? Inaanyayahan kita ngayon kasama ng iyong pamilya. Kasabayan ako sa pananalangin. Maraming salamat, mahal na namin Diyos, sa gabay ng propesiya sa amin. Kaloob na naghahatid sa inyo. Kaloob na nagpapatibay ng pananampalataya ng lahat ng mga tumanggap sa inyo. Mahal namin Diyos, maraming salamat sapagkat ang kaloob na ito na siyang ibinigay mo sa iyong iglesia ay patuloy na gumagabay sa amin upang pag-aralan ang banal na kasulatan at masuntuhan namin ang tunay na daan at kaligtasan. Mahal na Diyos, narito po ang mga pamilya na sila na nagsasaliksik ng katotohanan. Maaari po ba na tulungan kami na ang inyong mga katotohanan ay patuloy na masumpungan ng mga pamilyang ito at maging bahagi ng kanilang buhay ang mga pagpapalang ito na silang nais mo rin maging kasama mo din sa nangyayon. Pagpalain ang bawat pamilya, pagpalain ang kanilang pagsasaliksik ng katotohanan, dalhin mo kami lahat sa daan ng kaligtasan. Ito ang aming hinihang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tama, kaibigan, binigyan tayo ng isang kaloob ng propesiya na mula sa banal ng Espiritu upang makakatulong sa bawat isa atin sa uling panahon. Kaibigan, nais mo rin bang malaman ang tungkol sa kaloob ng propesiyang kasama ng iyong sambahayan? Halika at simulan natin pag-aralan ito. Ikinagagalak namin na makasama kayo sa ika-12 bahagi ng ating pag-aaral. Samahan muli kami bukas sa turing oras at ating pamubunghayan kung paano makakanta ng pamilya ang katatagan sa buhay sa kabila ng pagsubok. Kaya kaibigan, kung ang nais mo ay isang masayang pinagbubuklod ng pag-ibig at nagtitiwala sa pangalan ng Panginoon, huwag kalimutan na ikaw at ang iyong takanan ay kabilang sa Pamilyang Mahal ng Diyos. Maraming salamat po at pagpalain kayo ng Panginoon. Ang bayan ng Diyos ay malililigtas mula sa pitong huling pagsasama. Kailanganing pumili ng mga tao sa pagitan ng mga utos ng Diyos at ng mga utos ng tao. Ang laban ng Armageddon ay lalabanan ni Jesus mismo sa panig ng Diyos o sa panig ng isang ngayon na ang araw para maglasyon. Manito, dapat hindi pumapark ng ganyan sinasalubong. Parang hindi na. Saan kaya? Alam na kung saan niya kinuha yung lisensya niya. Pagka ganun. Sa tayo doon. Ito lang. Sabi na po. Sige. Thank you. Sige pa, ingat po. God bless po. Ayan, so na-drop na natin sila. So, ayan. Dinugtong na lang natin itong sumunod na biyahe. So, maraming salamat po sa panonood. This is Jam, the Filipino channel po ang itong ito. Paalam po. Ma'am, 20! 20! Thank you Okay, po. thank you.
20 ito. Grabe to. Ang dahil naman ito. Hindi talaga pare-parehas ang mga tao. Grabe, 20 bukunti ang binigay. Ay, mga mandaraya, ng mga tindera at tindero. Ay, dapat maging legal sila sa ginagawa nilang trabaho. Ayan, so maraming salamat po. Kasi kaya natin nasasabi, kasi lagi tayong bumibili. Sa mga ano, sakto lang. Pero yung anyway, nakabili na tayo. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muling ingat. God bless. Paalam po muna pansantala. At gagawa na po natin ng separate video. Ito ang ating susunod na mission. Paalam po.